masakit ang tiyan ng Tuni na yaan. O ayan, wag ka na muna pumasok at manood ka na lang muna ng Doraemon maghapon Noon, nagpagamot din kami sa albularyo kasi sabi ko sa nanay ko, Nay, masakit po ang aking tiyan. Pero ang totoo, ayoko lang talaga pumasok nun. At nagsasakit-sakitan lang talaga ako kasi ang gusto ko, hindi ako papasukin ng nanay ko at sabihin, Oy, masakit ang tiyan ng Tuni na yaan. O ayan, wag ka na muna pumasok at manood ka na lang muna ng Doraemon maghapon Nung bata pa ako, nanonood ako ng anime para ma-enjoy ang free time ko. Pero ngayon, ang nilalaro ko na ay Honkai Star Rail. Ito nga pala isang free cross-platform RPG na pwede mong laruin sa iyong PC, mobile phone, at PS5. Isa itong semi-open world experience na kung saan naghahanap ka ng treasure chest, nagsosolve ka ng puzzles, at marami pang iba. Meron itong 30 different characters na pwede mong magamit. Meron din silang iba't ibang personality, backstory, and charm. Ang Honkai Star Rail ay may bago na ring labas na character ngayon na si Huhua. Isa siyang cute na babae na merong fright tail na gumagalaw ng kanya at isa siyang introverted na teenager. At paano siya makipaglaban? Wind type siya na support character na kung saan nagre-restore siya ng health ng mga kakampi niya. Nagpo-provide din siya ng attack at energy buffs sa kanyang mga teammates. At ngayon, idodrawing natin si Huhua. Launching na rin sila ngayon ng version 1.5 update nila na kung saan magagamit mo na ang 5-star character nila na si Huhua. May experience mo na rin ng 4-star character na si Hanya na physical type na nagre-restore ng skill points ng mga kakampi. Ang Jashu's new story meron na rin mga bagong map na nirelease. Ang Fixes Troll Garden, Silver Wolf. Ang bagong member ng Stellaron Hunters available na sa version na to. Ang 10 different pools ay naghihintay na para sa iyo. Lagyan na for 7 days to get 10 free Star Rail special passes and use them to draw Huhua. Ano pang hinihintay mo? Download na ng Honkai Star Rail gamit ang link sa description or i-scan ng QR code na to na nasa screen. At gamitin ang code na to para mag-redeem ng 50 Stellar Jade. Lagyan na for 7 days para magkaroon ng 10 free Star Rail special passes at gamitin ito to draw Huhua. Balik sa kwento. Pero hindi yun ang nangyari. Ang sabi ng nanay ko, pupunta tayo sa albularyo. Baka kung ano na yung nararamdaman mo. So kinabahan ako nun bigla kasi iniisip ko, alam kaya ng albularyo kung nagsasakit-sakitan lang ako o hindi? Baka pagalitan niya ako kapag nalaman niya nagyayabang lang ako? Nagsasakit-sakitan ka lang, bata ka. Akala mo ba hindi ko alam? Ha? Lolokohin mo pa kami? Nung papunta na kami, naglakad lang kami kasi malapit lang yung albularyo sa amin. Sa ibang albularyo na yung pinagdalhan sa akin, kaya noon iniisip ko, nagsisinungaling lang ako na may sakit. Dapat galingan ko sa pag-acting na may sakit talaga ako. So noon, hinawakan ako ng albularyo at pinakiramdaman niya yung pulso ko. Tapos ako naman, nag-acting-actingan, ihinahawakan ko yung tiyan ko, tapos konting ngibit-ngibit para naman mas makatotohanan at mas mukhang may sakit ako, diba? Then, sabi nung albularyo, lamig. May lamig ang batang to. May lamig siya sa tiyan, kaya sumasakit yung tiyan niya. So noon iniisip ko, hindi niya nahulaan. Nagsisinungaling lang ako na may sakit. At nagsisinungaling din siya na may sakit ako. Mali siya ng hula. Kumuha din siya ng tape at sinulatan niya yon. Tapos dinuroan din niya yung tiyan ko at binulang-bulangan. Kuha ng tape, sulat-sulat, guri-guri. At boom, tapal-tapal. Pareho lang sila ng teknik nung isang manggagamot. Then pag-uwi ko, tapos na yung Doraemon, kakapunta namin ng albularyo. Arboraryo pa kasi. Then isang araw tinatamad na naman ako pumasok, so nag-isip na ulit ako ng paraan para hindi ako makapasok. At ano ang naisip ko? Magsakit-sakitan ulit. Ewan ko ba sa nanay ko kung bakit hindi siya nagdududa sa pagsasakit-sakitan ko. So noon nagsakit-sakitan ulit ako, then doon ulit ako dinala. At pagkadating doon, ginalingan ko ulit mag-acting-actingan. Sigurado mag-iimbento na naman tong albularyo na to ng dahilan kung ano ang sakit ko. Then sabi niya, wala naman parang nagdadahilan lang ata. Ala, nahulaan niya ata na wala akong sakit. Patay? Ano kaya ang isasagot ko? Oh, tatapalan pa rin natin. Hindi ko alam. Parang labag ata sa loob niya, natapalan pa ako ng tape niya. Hinayang na hinayang pa. Kaya ko din naman gumawa niyan. Minsan bawal din kaagad maligo pagkatapos gamutin. Then yung tapal na tape, bawal daw yung tagtagin kasi may superpowers ata doon na yun daw yung nagpapagaling sa'yo, sabi nila.
Huwag mong tanggalin ang tape. Nandyan ang bisa ng gamot niyan. Kaya yan kumakati kasi umeepekto na yung panggagamot sa'yo. Hinihigop na niyan yung sakit. Then iniisip ko, Hindi hinihigop ang sakit, malibag na, kaya kumakati. at syempre sa bahay ng albularyo, hindi mawawala ng isang tao na magpapatunay kung gaano kagaling yung albularyo na yon. May isang babae dun sa bahay nila na kapitbahay ata nung albularyo na nagkukwento. Ay alam mo Mari, ako'y noon ay nagkaroon ng lamig sa tiyan. Ay talaga naman pilipit ako sa sakit. Ay noon nga, dito ako nagpagamot. Aba, ay pagkatapos akong gamutin, ay pagdating ko sa bahay, ay ako'y biglang utot ng utot. Ay talaga namang walang katapusan Mari yung pag-utot ko. Ramdam ko talaga ay lahat ng hangin sa katawan ko ay nailabas. Ay alam mo ga, ay ganito yung pagkalabas ng utot ko noon. Talagang ay wala talagang katapusan Mari. Talagang dire-diretso. At talagang pagkaginhawa ng aking pakiramdam. Woo! Aba, talagang magaling na albularyo nga pala siya, Mare. Talagang ginalingan niya sa pagpapaliwanag. Binayaran ba siya para magpatunay ng galing ng albularyo na to? Noon rin, dahil nga malikot ako sa school, minsan nadadapa ako, nahuhulog sa riprap, o nadudulas, nagkakaroon ako ng bali. Ang bali daw kasi sabi nila, kapag may na-dislocate na buto sa'yo, or may buto ka na hindi maganda yung tayo sa loob ng katawan mo, dahil sa pagkadulas mo. At kapag meron ka nun, wala ka raw gana sa pagkain, tapos palagi ka pang may ubo o sipon, na hindi gumagaling. At ang solusyon ng mga albularyo doon, hilutin, nang hilutin, nang hilutin, hanggang sa wala na yung nararamdaman na sintomas. So noon, nagpunta ulit kami sa albularyo na yon, at sabi niya marami daw akong bali sa iba't ibang parte ng katawan ko. Kaya siguro ako nagkaroon ng bali dahil lagi ako nagtatatakbo sa school. Tapos nadadapa ako palagi. Nung isang araw, naghabula-habulan kami. Tapos nadapa ako, una dibdib. Nung nakaraan naman, bumitin ako sa puno. Tapos, may lumagotok sa balikat ko. Isa pa, nung tumalon ako sa riprap. Tapos, yung kanang pa ako, unang bumagsak. Malikot ka yata sa school kaya ang dami mong bali. Hindi po. Lagi lang kaya ako nakaupo. Tapos nagsimula na niya akong hilutin ng pambansang langis, ang efficacent oil. So nung nilampat na niya yung kamay niya sa likod ko, naramdaman ko kaagad na medyo magaspang. Pero okay lang naman yan. Malakas naman yung likod ko. Kaya kahit paikis-kis niyan sa likod ko, okay la. Grabe. Grabe yung paghilot niya. Sobrang diin. Parang bumabaon niya yung daliri niya sa likod ko. Parang kinakarate chop-chop na ata ako Talaga namang mapapainat ka sa sakit ng masahe niya. Parang ginagawa niya na atang clay yung likod ko. 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, mag-subscribe ka muna sa akin para palagi mong mapanood tong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento. At bukod sa mga nagbubulong-bulong, dumudura-dura at mga nagtatapal-tapal, meron ding uri ng albularyo na nagtatawas. Ang ginagawa naman nila, gumagamit sila ng kristal na tawas. Hindi yung durog na pampahit sa kilikili yung tawas na buo, yung mukhang bato pa. At ang matindi, ganun din dati yung tatay ko. Kaya nasaksihan ko talaga kung paano siya magtawas ng mga pasyenteng pumupunta sa bahay namin. Kung albularyo pala tatay mo, bakit sa ibang albularyo ka pa nagpapagamot? Alam mo kasi, 4 years old ata ako nung tumigil ang tatay ko sa paggagamot. Kasi nalaman niya na masama yun at pinagbabawal, kaya umayaw na siya. At sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit masama ito, okay? So yun na nga, naalala ko noon kapag pumupunta yung mga nagpapagamot sa tatay ko, kumukuha na kaagad siya ng baga sa kalan at ilalagay yun sa flat na lata. Tapos bubulong-bulong siya at ilalagay niya na yung tawas at magsisimulang mainitan yon at bubuo siya ng image doon at kadalasan na lumalabas doon sa pagkakatanda ko, balon o kaya naman bowl. Tapos sasabihin ng tatay ko, naku, nadanyuhan ka. Ayan hugis inidoro. Sigurado umihi ka sa gubat o kung saan. Tapos naihian mo to kaya ka nanuno. Tapos sasabihin nung nagpapagamot na, Ay, oo nga. Tanda ko na. Parang may napuntahan nga akong ganun. meron ring iba na hindi nila alam kung paano nangyari na nanuno sila kahit hindi naman sila umaalis ng bahay. Naku, nanuno ka. Teka, hindi naman ako maalis ng bahay Wala rin naman ako naiihian kasi nasa loob naman ako ng banyo kapag ka umiihi. Bahala na nga.
At tinatawag nila yung ganon na nadanyuhan. At pagkatapos matawasan, yung iba kinukuha yung tawas na nagamit, tapos ilalagay sa platito, tapos pipigaan ng kalamansi at dudurugin. Tapos iinumin ng pasyente. Siguro para bumilis ang paggaling nila, tuwing may magpapagamot sa tatay ko, napapansin ko na halos lahat ng lumalabas sa tawas inidoro. Puro inidoro na lang nabubuo sa tawas na yan? Wala bang chicken joy na mabubuo dyan sa tawas na yan? Halimbawa, sumakit ang tiyan nila dahil sa pagkain ng sobrang daming chicken joy. Walang ibang kinalabasan ng tawas kundi inidoro na lang. So iniisip ko noon, Pareho-pareho ba kayo ng inihian? At lahat kayo ay nanuno sa iisang lugar? So noon, syempre, lalaking bata ako, umiihi ako sa labas kung saan ako abutan. So kapag ganon, hindi ako mapakali kung saang lugar ako iihi dahil iniisip ko, Baka pag dito ako umihi, baka andito pala yung nuno, kaya lilipat na lang pala ako dito. Teka, paano kapag nandito pala yung nuno? Pero paano kung lumipat din pala dito yung nuno? Titiisin ko na lang. so noon nakikita ko yung mga pinsan ko na kapag umiihi sila ay sinasabi nilang, Tabi po nuno, tabi-tabi po. then iniisip ko noon, Ha? Pag nagpasintabi sa nuno, pwede na sila ihian? So ibig sabihin, kapag inihian mo sila na nagpapaalam na iihian mo sila, hindi sila magagalit. Pero kapag binigla mo na lang silang ihian, magagalit sila. Tsaka, bakit ba nangungupo kayo sa mga nuno na yan? Akala ko ba maliit sila? kasi kapag nanuno ka daw, sabi nila kapag naihian mo sila, mamamaga yung jackpot mo. Tapos mahihirapan kang umihi. Yun daw yung parusa mo dahil iniihian mo sila. Ang mga nuno ay talagang mangpasakit sa buhay. Wala na ba silang ibang gagawin kundi gumawa ng sakit? Iniisip ko nga, Bakit hindi nunuin ng mga nuno na to yung mga sundalong sumakop sa Pilipinas noon? Eh di sana palano ang Pilipinas? Teka, nanununo din kaya ang nuno? noon rin nagdala ng tuta yung asawa ng ate ko sa bahay. So pagkarating ko galing sa school, doon ko na nakita ang isang maliit na aso na kulay white at orange. So dahil nga masyado ako mahilig sa aso, ginawa ko na siyang akin kahit hindi naman ako nagpapakain at nagpapaligo sa kanya. At pinangalanan ko siyang Harry Boon. Harry Boon! Mahilig siya makipaglaro. At alam mo yung nature ng mga aso, na kapag inihimas mo sila, tapos tumayo ka, bigla silang nawawala sa mga sarili nila sa sobrang saya. Isang araw noon nakikipaglaro ako sa kanya, dumamba siya sa akin tapos nung pagbaba niya, nakabuka yung bibig niya. Kaya yung ngipin niya sumabit sa tuhod ko. So nagkaroon ng konting kalos yung tuhod ko at iniisip ko nun, Kinagat niya kaya ako? Paano to? Nagkasugat pero hindi naman ako kinagat? Anong sasabihin ko sa manggagamot? Oh, saan ka kinagat ng aso? Hindi po ako kinagat. Nakanganga po siya tapos tumama yung ngipin niya sa tuhod ko at nasugat. iniisip ko nun, Counted ba na nakagat yon? May rabies kaya kahit hindi naman nakagat? Kinagat ba ako ng aso o hindi? Ipapagamot pa rin ba kung hindi naman ako kinagat? So, sinabi ko yun sa nanay ko at dahil wala kaming pera pampaturok, dinala niya ako sa magtatawak. Yung albularyo na nagtatanggal daw ng rabies, di umano. So noon, galit na galit yung tatay ko pero sinamahan niya pa rin ako. Nauna pa nga siya noon sa paglalakad kasi ang bilis niya maglakad. Tapos, habol lang ako ng habol. Pagdating doon, sinabi ng albularyo, Wala namang rabies kung galit ang aso nung kinagat ka. Yun ang may rabies. Pero kung hindi naman at nakikipaglaro pa, ay walang rabies yun. so pinauwi na kami nun. Sabi ko na sa'yo, wala namang rabies yan. Bukod sa mga ritual-ritual na yan ng mga albularyo, tinuruan din ako ng nanay ko kung paano magtanggal ng puwing sa mata. So noon isang araw na puwing ako at yung ginawa ng nanay ko, hinawakan niya yung pilikmat ako at sinabing, Kuting-ting, kuting-ting, tumalsik ka sa kabilang dingding. hindi ko alam kung effective pero ginagawa ko yun noon kapag napupuwing ang mata ko. Kuting-ting, kuting-ting. Tumalsik sa kabilang dingding? May puwing pa din. Pero at least may rhyme. Kuting-ting. Ding-ding. Pala hindi ko ina-advise na magpa-albularyo kayo Baka mamaya magpabunot kayo ng ngipin sa albularyo tapos sisihin nyo ako kapag namagayang ulo nyo. Tapos sasabihin nyo, Si Kuya Tony po kasi nagpapagamot doon kaya nagpagamot din kami. kung meron kayong sakit magpakonsulta kayo sa mga doktor para sure kayo sa kaligtasan nyo. At nga pala pinagbabawal din siya ng Bible at pinagbabawal din siya ng mga doktor. Delikado yan. Oo nga pala mga ka-Dino, salamat nga pala kay Rara Toons, kay Abe Animated at kay Vince Animation sa pagpayag nila na makakolab natin sila sa video na to. So yun lang mga ka-Dino, shoutout sa mga to at palagi kayong mag-iingat. Babaya badoo!